Nakita ko ito eh. Yan. Sabi dito mga bossing, paano sinira ni former President Rodrigo Duterte ang sarili niyang depensa? Wala ho eh, nagsisigaw-sigaw eh. No? Agad-agad siniraan si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, real talk mga kababayan, ano po? Yung depensa na tinatawag na dapat sana hindi nila siniraan, hindi nila pinangunahan. Ang Pangulo ho natin, ano sabi? Walang ICC. Di ho ba? Walang ICC. Wala. Sila mismo sumira doon sa depensa. Real talk ho, mga kababayan. Ang dali po na sabihin na walang ICC. Ano po? Sabi dito, ang pinakamalaking pagkakamali ni PRRD ay hinayaan niyang mawala ang kanyang pinakamatibay na panangga. Ang ginawa ho, nagsisigaw doon sa kalsada, adik si Marcos. Isa din ho sa nakikita ko, mga boss chief amo, sir, nagpaudyok ang dating Pangulo doon sa mga nakapaligid sa kanila. Ano? Nagpaudyok ang dating Pangulo doon sa nakapaligid sa kanila. Yung mga, siraan mo si Marcos. Sabihin mo ganito si Marcos. Doon nasira. No? Hindi na nga ho sila pinapansin nung una eh. Ngayon, grabe kayo. Bon voyage kay Pangulong kay Pangulong Duterte. Nagwawala ho yung mga DDS ngayon, mga kababayan. Gina Giho, galit na galit. Gustong manakit. Mag-e-EDSA daw ho sila. Chinek ko yung EDSA. Dami ho. Dami hong namimili doon sa galeria, mga kababayan. Pilipino, no? Ang daming pera ngayon. Madami pa din pang shopping. Ngayon, ang tanong dito, mga bossing, ano ang mga susunod na kabanata? No? Ngayon po, may video na din na inilabas na sumasakay na sa eroplano ang dating Pangulo. Wala na, hindi na mapipigilan yan. Doon na yan, mga bossing. Meron din ho tayo ipapakita, mga bossing, na hindi naman di sila dapat mag-alala sa dating Pangulo. Bakit to? Nako, kung totoo man yung sinasabi nila na si dating Pangulo walang aircon doon sa kanyang bahay, nakakulambo. Di ba yun yung pinapalabas nila? Nakakulambo, etc., etc. Nako doon sa dahig, yung paglalagakan, kung sakali, mga boss. Aircon. Malambot yung hinihigaan. May lutuan. Tsaka makakakita pa din sila ng sinag ng araw. At eto pa, merong access, no? Merong access to a minister or spiritual advisor to their faith. Doon sa pinaniniwalaan. No, makakapagdasal pa din ang dating Pangulong Duterte. Hindi na nga lang doon sa parali-rali nila. Dito na nga lang, no, sa dahig. Siguro pansamantala kung sakali na maidepensa nila, pero kaso ang dating Pangulo mismo yung yung nagsalita doon sa Senado, hindi niya napigilan yung sarili niya. Kaya alam namin, alam ng mga general, di ba? Yung mga binubuyo daw yung mga adik para manlaban. Aray ko, bes. No? Ginaba nila ng ginaba, hindi na lang sila naghintay. Alam nyo, mga kababayan, kung naghintay sila nung kanila, buti na lang din, no? Kasi kung naghintay lang sila, hindi natin malalaman kung ano talaga yung ugali nitong mga ito. No? Mabuti na lang, hindi sila nakapag-intay doon sa kanilang termino. Dahil kung tumahimik lang huyang mga yan, mga boss, kung tumahimik huyang mga yan, mga bossing, malamang po nakatuon ang atensyon
ng mamamayang Pilipino o majority pa din ng mamamayang Pilipino, mga bossing, nakatatak sa isipan natin si Inday Sara Duterte ang susunod na Pangulo o iboboto natin. Naalala nyo yung unity team tayo? Lagi nating sinasabi, di ba? Ngayon si Bongbong Marcos, 2018 si Inday Sara Duterte, tapos iniisipan na nga ho natin, mga bossing, kung sino yung susunod after Inday Sara, no? Kaya lang, wala ho eh. Yung depensa sana nila na talagang sasabihin, ang ICC hindi makakapasok sa Pilipinas. Wala. Yun po yung binira nila ng binira, mga kababayan. Hindi, pero makakapasok pa din yan. Bakit to, mga bossing? Interpol ang pinagdaanan eh. No? Interpol po ang pinagdaanan, mga kababayan. Paano? Di ba nga sinasabi at hanggang ngayon, wala pa ring jurisdiction ng ICC sa atin. Kaso, nakipagtulungan ng ICC sa Interpol para iserve yung warrant of arrest. O ngayon, Interpol nakipag-usap sa PNP, ayun, sa kasamaang palad, ang dating Pangulong Duterte ay pasakay na ng eroplano o sumasakay na ng eroplano, mga bossing. No? So anyway, sino ba? Tapos na ba ang laban pagkatapos nito? No? Yung kay dating Pangulong Duterte. Tingin ko hindi pa ho, mga bossing. Bakit? No? Hindi pa ho. Kasi kung maaalala po natin, mga boss chief amo, sir, kung maaalala po natin, ang sinabi po ni dating Senador Trillanes may warrant of arrest. Diba? Merong warrant of arrest. Nasa unahan o first batch ang dating Pangulong Duterte, which is, ito na ho yata yung first batch, mga boss. Kung naalala nyo, may sinabi na second batch. No? Yung second batch ho, mga boss, chief amo, sir, Bato de la Rosa, Bungo, at yung mga PNP chief, mga kababayan. Alam ko, kung yung naaalala ko, nasa third batch si Inday Sara Duterte sinabi. Dahil list nga daw, no? List si Inday Sara Duterte. Pero, meron pahayag po sila sa Kanyas, mga kababayan, na si Inday daw po ang nagpasimula o si Inday daw po ang talagang nagtatag nung tokhang-tokhang na yan, mga boss.